Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas kung siya. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal. Don Robert Ramiro ang makakasama po ninyo. Trabaho lang, walang personalan, mga kababayan ko, at sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Sugat ang laman ng bawat litanya niya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko. Ang headline natin ngayon, may pakialam pa ba ang gobyerno sa nangyayaring malawakang pagbaha sa buong bansa? O di kita gusto. Ginawa mong biro. Ang sabi kasi ni Pangulong sabi ni Pangulong Marcos Jr. ay ang sabi ay this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pa ang gawin natin. Yan ho ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol ho dito sa mga pangyayaring ito. Lalong-lalo na itong malawakang pagbaha. Ito ay isa ng kalamidad. Ano? At ang pagkakabanggit ho ninyo pagkakabanggit ho, mga kababayan ko, ay meron hong isang rekomendasyon na tulong ang Philippine Space Agency na sinasabi para makatulong ang teknolohiyang pangkalawakan sa pagtugon sa problema sa baha sa bansa. Ayon pa ho kay Philippine Space Agency Director General Dr. Gray Jen Perez, na ginagamit ang satellite data upang makagawa ng mga mapa ng mga binabahang lugar na nagbibigay sa mga ahensya ng gobyerno ng mas malawak na impormasyon para sa disaster response at pagpaplano. At nilinaw pa, mga kaibigan, ni Perez na hindi kayang solusyonan ang baha ng satellite data lamang. Kailangan ay pagsamahin ang impormasyon mula sa kalawakan at data na nakukuha sa lupa na maging batayan ng konkretong aksyon ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH at ang Metro Manila Development Authority o ang MMDA. Ito, Engineer Apostol. Ito isa sa mga trabaho mo, ha. Ayon pa rito sa PhilSA, ay nakikipagtulungan na di umano ang PhilSA sa National Irrigation Administration upang gamitin ang satellite data sa pagpaplano at monitoring ng irrigation system na magiging makatulong sa food security ng bansa. Wow!
ito ho normal. Normal na ho. Ang tanong ho natin dito oh, yung tanong ho natin dito, yung paulit-ulit na lang ho. Paulit-ulit na lang ho yung pagbaha. Maraming bahay na ho ang lumulubog. Maraming pamilya na ho ang ano dito. Hindi ho kailangan ho dito yung maraming mga dahilan. Kagaya ho niyan. Isa ho yun sa mga dahilan. Kailangan ho ang action ho dito, mga kababayan ko. Ilang taon ng problema ang baha dito sa buong bansa kapag lalo na't tag-ulan. Habagot pa lamang ho yan, hindi pa ho yung bagyo. Kapag lalo na't pag may bagyo hong kasama ho yung habagat ay talaga namang ay talagang ragasa, talaga ng ano ay talagang ikay-kainaman Yun ho mga binabaha dyan, yung mga lugar, hindi lamang ho dito sa Metro Manila sa mga lalawigan talaga namang nakakalunos tingnan kapag ika nga yung mga bahay talagang nagkakatumbahan may mga landslide, ilang taon ng paulit-ulit ho tayong inaabala ho ng pagbahay nito, yung mga negosyo at magipag-aaral yung mga pangkabuhayan ng mga residente talaga naman kapag ganito lagi ng ganito abay sobra naman ho pag hindi naman ho kayo gumawa ho ng action ngayon ho ano hong nangyayari ho dito? Ito hong sabi ho niya ito hong hinahanap ho ng taong bayan yung pananagutan pananagutan ho diyan sa flood control. Kumusta na ho kaya? Ngayon ho ay uso na ngayon ang turuan itinuturo na yung Pilipinas yung PhilSA isa na ho nagtuturo ng solusyon ho. Ito pang isa ho ang sinisisi pa ho rito nang dahil nga rito sa mga pagbaha na ito ay meron pa hong nangyayaring sisihan. Isa hong kongresista dito naman dito ho sa National Capital Region ho ang pinagbibintangan ho dito sa malawakang pagbaha dito ang Vice President na ngayon talaga namang ang inaatupag iyon yung impeachment trial sa halip na pagtuunan ng pansin itong malawakang pagbaha. Tingnan natin, may sinasabi ho dito yung isang dating opisyal din ng gobyerno yung kanyang opinion ho dito, yung kanyang damdamin tungkol ho dito sa inaatupag ho ng House at saka ng Senate ho tungkol ho diyan sa impeachment trial. Nasa gitna ho ng mga matitinding pagbaha dito ho sa Luzon, Anya. Naghihirap na yung ating mga kababayan. Maaring sinasabi ho nitong kongresista, nasisilok ako sinasabi nitong kongresista ng Maynila na ay si Vice President ay meron ho anyang kinalaman ho rito isa hong malaking katanungan ho yan, mga kaibigan. Sino ba talaga sino ho ba talaga ang may direktang pananagutan ho dito? Sino ho yung may direktang supervision ho dito sa sinasabing flood control na ito? Hindi na namatay-matay na ito, pinatay na nga ho ito nitong si Senador Erwin Tulfo sapagkat dandil na i-ombudsman matapos nga itong si SP Win Gatchalian at saka si BRC chairman ni Erwin pumunta kay Busby kasi hindi nila mapigilan itong grupo ng minority, di ba? Sige. Ngayon ho ay sinisisi naman ho itong Vice President. Ang tanong ho ay sino bang humahawak ho ng budget? Sino bang pumipirma ho diyan? Di ba punong ehekutibo? Si President Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos dinadawit din ho itong si Congressman Martin Romualdez. Ang tingin nyo ba? Dapat ho bang sisisihin itong si Vice President? At managot din ho siya dito sa flood control na ito wala namang kinalaman. Kung mambihira naman buhay ito. Ano ba namang klaseng mentalidad meron na ngayon ditong mga pangalanan ko ba itong kongresista ito ng Maynila? Itong si Boy Dila talaga pambihirang buhay naman ito. Ito pa ho nga ho Ang tanong nga ho dito sinasangkot nga itong si Congressman Martin Romualdez Ano hong sabi? Ang sabi
Ano hong sabi ni Ombudsman Boying Rimulya ho dito? Ang sabi ho ni Ombudsman Boying, we are the champion. Eh, hindi bali ho. Hindi siya. We are very close to filing the plunder charges against versus Martin Romualdez. Ang tanong, kaya ba ninyo ipakulong? Oh, ipakukulong ba ninyo itong si Congressman Martin? Sinasabi niyo Martin, malabo mangyayari yan. Kapag kaho yan ay inyong talagang tinarbaho, aba, may pahayag na, may sinabi na ho dati yan eh. Oh. Ay, marami akong nalalaman, hindi ako babagsak na mag-isa. Hindi ako babagsak, hindi ako papayag na ako lamang ika nga ibubulusok pa ibaba, sasama namin kayo. Sasama ko kayo. Sino-sino ho yan? Diyan ho sa diyan ho sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Sige, pakulong ninyo pag hindi kayo dinama niya. Sige. Totoo ba 'yung sinasabi natin? Ang sabi ho dito eh. Hindi ho po pwede. Hindi ho po pwede na makulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ginagawa lang ho ninyong itong sinasabi ni Ombudsman eh. We are very close to filing plunder charges against Congressman Martin Romualdez. Ito naman pambubulang namang maliwanag ito eh. Pambubulang maliwanag ito. Maniwalat kayo sa hindi. Sapagkat kapag ito talagang sineryoso ito ni Ombudsman, ito nga si Saldico, hindi nyo mapauwi-uwi. Kung gusto niya talaga itong habulin ito, itong masigasig na ika nga panggulo itong si NBI Director Melvin Matibag, kayang-kaya niya yan. Kung talagang gustong pa uwiin itong si Saldico, kaya-kaya niyan. Gobyerno, anong ginagawa? Kung si President, dating President Rodrigo Roa Duterte, kahit nalabag sa batas, nadala ho ninyo doon sa ICC. Ito pa kayang meron hong tratado ang Pilipinas sa ibang bansa. Isang kalukuhan ho ito eh. Pagkatapos, sasabi, we are very close. We are very close to filing plunder charges against Martin. Ito ho, sinasabi niya. Ano ho pruweba na ito ay talagang pambobola ho sa atin. At sabi ho, hindi pwede hong ika nga makulong itong si Congressman Martin Romualdez dahil kapag kaya nakulong isasama ho niya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isasama ho niya yung mga congressman na alam ho natin, malalaman ho natin, babasahin natin para malaman, meron ho kayong clue. Babasahin ko, para magkaroon, hindi ko na ho papangalanan yung mga congressman. Hindi ko na ho babanggitin. Ito hong mga congressman na kahit hindi ho ninyo tukuyin, ang siyensya na ho ang magtutukoy sa kanila. Magsasabi kung anong klaseng mga tao itong mga congressman na ito. Kung sino pa yung may kasalanan, sila pa ang maingay na magturo ng mali ng iba. Siya ho, ito na hong binasa ko kanina. Itong itinuturo itong si itong si Vice President Sara Duterte na may kinalaman daw sa ikay malawakang pagbaha. Kasi nga nagbaha nga naman sa Davao. Talagang pinotakti talaga ng mga trolls yung Davao, yung pagbaha. Nung mga baha itong Metro Manila, yung NCR, yung mga troll ito mahimik. Sabi nga siguro napagsabihan na siguro, yung sa aking farm diyan sa farm ko yung mga troll farm ko, tumahimik muna kayo kahit sapagkat talaga namang nadali itong Metro Manila kung saan talaga yung kalalakas na ay umpos tao na baga.
Yung tubig, ha? Ang iba talaga namang meron na ho nag-jet ski ho dito sa Barangay Siena eh. Sa Quezon City ba nag-jet ski ho? Yung motor yata yung nilagyan ng ano bo? Kainam. Nag-iisa dalawa sila magkasakay ba ang tulin pa ba din eh? Yan na ho na mangyayari siguro yung mga means of transportation natin siguro sa susunod na pagka hindi talaga na talagang itong flood control na ito natutulog na sa pansitan at wala nang magmamalasakit sa ating kapaligiran yung problema ng sambayan ng Pilipino ng gobyerno tungkol ho dito sa malawakang pagbaha. Kasi itong pagbaha na ito talagang malaki yung problema ito at saka malaking gastos ho dito At yung kasing problema ho dito, yung mga magnanakaw sa dapat nagagastusin yun, pangiting-ngiti lang hindi ba? Andiyan pa nga ho sa impeachment ngayon Impeachment trial, sali po yun dito sila inaatupag ho dito yung mga pagbaha dito sa iba't ibang lugar sa kanilang mga distrito Diyan ho sa Batangas kay Jeremy Luistro, talaga lang, siya. Pagkatapos kung ito'y makatalakay gayon na laang, saus! Ano ka? Ayon ho dito, babasahin ko pa ho Ayon ho dito sa sa psychology ang mga tinatawag na mga projection. Kapag hindi nila matanggap ang guilt o yung yung pagkakamali, itinutulak nila ito sa iba. Yung kanilang sabi, wala akong pakialam dyan. Wala akong, napahatiran ka doon malitay. Di ho, wala ako doon malay ko diyan. Ay sabi ho nung kainaman. Sabi may turo ho ng turo Sa isa pa hong pag-aaral mga kababayan ko. Ito hindi ko sinasabing akin ho ito batay ho sa pag-aaral. Kapag ang gawa mo ay dahil para mabawasan yung bisa ng iyong pagkakamali, magtuturo ka magtuturo. Dahil iyon hong pag-aaral tungkol diyan sa yung cheating habit, yung pandaraya. Ay madalas hong naninisi ho yan. Madalas yung naninisi ho ng kanyang kapwa, para ho lang ma-justify yung kanyang ginagawa ba. Gano'n, ginagawa ho nilang alibay ho ito Sila ang may malaking tinatago. At ang sabi nga ho dito huwag makinig sa basura ng iba kasi kadalasan sila yung bulok ang pagkatao. Sino ho yung tandaan ho ninyo, sino ho yung mga nagsasalita ho diyan? Na sinisisi ho, parang sisi ho dun sa sa kanilang hindi nagugustuhan sino ho diyan? Kadami-dami. Madalas ho silang nandyan ho sa social media. Na binabatikas yung kanilang mga kalaban para yung kanilang mga tinatagong mga kabuhungan mapagtakpan o kaya maibsan man lamang. Ay sabi nga, kasama ka na ho dito. Ay palay ko dito sila may sabi ho niyan Pero hindi naman talaga dumaan sa aking mga kamay. Pagkatapos malaman-laman mo sa kanilang SALT-NA. Nagtriple ang laki. Tulo tanggi ho yan. Kaya nga ho, kaya ho sinasabi ho natin, kaya ba nila ipakulong itong si Martin? Congressman Martin Romualdez, hindi nyo kaya yan. Hindi nyo kaya. Maniwalat kayo sa hindi. Kapag kasi yan ay inyong talagang ipipilit ikukulong yan, damay-damay na kayo lahat dyan. Damay-damay. Kadami kaya, saan kaya ilalagay na prisuhan yan yung mga iyang pagkayan na damay-damay na. Unang-una, presidente, yung pamilya. Kay First Lady. Nandyan si Sandro, Congressman Sandro, Martin Romualdez, Yeda Rodriguez, Romuald, kadami. At saka yung mga
yung mga sinasabi, lalo na yung nagsasabi ng dahil sa pag-ibig saan? Sa pera. Nang dahil kay Martin, dahil kay speaker, meron tayong AX. Dahil kay speaker, meron tayong maleta. Pambira. Sige nga. Ilan ng dahil na yan, nagdahil sa mga ano na yan. Sige. Kaya nyo. Kaya ika nga aalma ho ito eh. Lalong-lalo na, papayag ho ba? Kaya nga ho talaga tinatrabaho nila itong impeachment na ito eh. Ay talaga kahit na bahan-baha na dito sa Metro Manila eh. Maging sa mga lalawigan eh, hindi, wala yan. Wala yan. Huwag natin pansinin, dito tayo sa impeachment. Mas mainam ito, baka mamaya makaupo ito si Vice President Sara Duterte na maging presidente, ay lagot tayo dito. Ay dito pagigihin natin ito. Ay kaya nga ho diyan may gumagapang na eh, pagapang kahit nahilahon ng pagapang iparala nga ay makapag-propose na ay pupunta tayo sa kabila, babalimbing na tayo din eh, malapit-lapit na eh. Pag magiging presidente yan si Vice President Sara Duterte, hayaan mo sila. Tayo naman basta tayo maghugas-hugas na muna, magpapaliwanag na tayo, ay kaya naman dito tayo, ay ganito ako para naman ako naman imaligtas. Kasi naman pag parehas tayo nakakulong, wala na magtatanggol sa atin. Yan ho, ito ho ay kasaysayan na ho natin ngayon eh. Hindi na ho natin mababalikan yung panahon ni Salonga, itong sina Hubito Salonga, Miriam Defensor, yung mga ganun. Hindi na natin maasahan ngayon dito, baliktad na ngayon eh. Noon patalinuhan noon yung mga senador, mga congressman eh. Ngayon eh, ngayon bruskuhan na ngayon, patapangan na ngayon dito eh, pakakapal ang mukha na yun, kahit ng mga buboy. Sige. Sabi nga, alam naman eh, pagka iyan eh, alam naman ho natin na yung pumirma ho dito sa budget, lahat ng budget yan, dumadaan yan sa Congress, dadaan yan sa Senado, dadaan yan sa BICAM. Meron pa nga nag-aalma itong si Congressman Tubig Tiangco dahil sa hindi talaga siya, meron talagang ayaw nilang maniwala na walang korupsyon eh. Dahil talagang ito nag-uupo siya, talagang ayaw pumayag eh. Kaya naman siya talagang binubusalan itong mga mas makapangyarihan sa kanya. Kaya lang itong si Congressman Tiangco, ano yan? Susunod ulit talaga mananalo ho yan, pero itong mga tinamaan na magaling na yan. Ay nako, malabo na ho yun. Kaya mga ito talagang ngayong iba ay nagsisikap na magpabango-bango baga. Ito pa ho, hindi rin ho papayag yung mga congressman na ay makulong itong si Congressman Martin Romualdez dahil nakinabang sila at dawit sila. Bumabaha nga yung mga ayuda sa kanilang mga distrito eh. Bahang-baha yung mga ayuda eh. Na galing kay Martin at sabi kaya ho tayo meron tayong tupad, meron ho tayong AX, may MAEP, dahil ho yan kay Martin Romualdez. Yun naman hong nabigyan ho diyan sa may Green Hills ng mga nabigyan ho nung malita diyan sa Green Hills. Ano ho yun eh. Meron akong listahan dito eh. Nasaan na ba yun? Na dapat itong para magiging para magiging paalala din ho para sa amin. Paalala ho yun. Hinahanap ko lang kung saan ho yun saan ho yun naligaw baga. Eto mamaya sasabihin ko sa inyo. Sapagkat hindi ho talaga ho papayag na kaya nga ho
babanggitin ko ba yung mga congressman na talaga namang sa sabi nga ng aking pinsan ho diyan sa Lipa, Batangas ay talaga ay ika nga ay dinaanan din ng baha itong si Kuyang Ernie Ramiro. Kuyang Ernie, kumusta diyan sa Batangas? Ano gang nangyari diyan? Diyan ho sa lugar ni ni Congresswoman Luis Troy, talaga namang kalakas-lakas yung ragasa Hindi ho ba kayo ika nga nalimpungatan? Iyan ho ang pinakapunenti ho dahil kay kay Congressman Martin talaga kay nakarami meron ho tayong mga IPSI. Ito ho. Sabi ho nitong si ay puro na lang ho kasi yung mga flood control di na ho kayo natatapos, hindi pa po pwedeng mag-move on na lang tayo. Sino ho bang may pakanahon niyon? Mag-move on na lang daw ho tayo kayo, ang tanongin ho natin, yung mga dinaanan ng bagyo, ng baha, yung kanilang bahay, ikay na pinsala, wala na, yung iba nga tinangay ng baha sabihin mo sa kanila, Senador Erwin, Senador Erwin na mag-move on na lang tayo. Alam mo, palaala ko lang ho, itong si Senador Erwin Tulfo, media man ho ito meron akong libro dito tungkol ho diyan na dapat itong mga miyembro ho ng media, palala ko lang ho natin kayong mga orbitero ito ho ang media ho, lalo tayo ho mga reporter, tayo ho mga broadcaster diyan sa mga media organization ho, tayo ho dapat ho tayong hindi ho tayo dapat na lumilihis doon sa ating krido. Dapat ho tayo kakampi ho tayo ng hustisya. Yung ating code of ethics at yung ating paninindigan dapat ho na nakatuon ho para ho sa kapakanan ng sambayanan. Hindi ho para sa mga politiko. Hindi ho yung pambihira yung iba tumatanggap ho ng suhol hindi ho dapat makita ho yan sa media. Sa mga reporter. Alam mo naman ho ninyo, nababanggit ho. Etong si Senador Erwin, dating media man ho yan, dapat kakampi din ho yan ng tawag nito, ng hustisya. At yung dapat yung kanyang layunin nakakiling ho dito sa sambayan ng Pilipino. Yung kanyang yung code of ethics ho ng media tumatama ho, hindi ho lumilihis. Paano itong nababanggit pa nga itong nasa kabila si ano ba yon, si Igan Arnold Clavio ng GMA. Pero itinatanggi ho nila iyan. Pati wag na natin dadagdagan ng iba pang issue baka tayo maresbakan ng ito sila, hindi naman ako may sabi nito ang nagsabi ho nito, ang resbakan ho ninyo. Kaya itong akin, kaya ko sinasabi kapag sinasabi kasi ng iba, bakit ikaw Don Robert, bakit ikaw hindi katulad yung iba, ang yayaman na milyonaryo na yung mga kasama mo, samantalang ikaw andyan ka na lang hindi ka man lang nakita na ikaw yung nakabili ng kotse na bago. Hindi ho kasi ako kurap. At saka hindi rin ako pumapatol sa mga press release na yan na sige banatan mo si ganito, si Inday Sara. Uupiran ka namin ng 200,000 isang buwan basta't ito araw-arawin mo ito. Basta't ito talagang tirahin mo ng tirahin kahit maling-mali. Hindi ako nasubukan na ho ba? Minanubok na. Hindi ko kaya. Hindi ho. Meron ho tayong panuntunan. Na dapat ang media ay nagtatrabaho. Tayo ay nagtatrabaho ng tapat na kakampi ho natin. Ang hustisya nagiging matapang ho. Makinig ho kayo sa Net 25. Matatag, matapang.
Malakas. Matibay. Diyan ho, sige. Yan ho ang ano. Yan ho ang paninindigan ng media. Kaya ho sinasabi ho namin dito sa Bigwas News Philippines ang prinsipyo ho, masisilipin ko yung aking kodigo. Dito ho, nagtatama ng maling balita. Kaya ho ako, hindi ako natanggap ho niya, mga bibigyan ako ng press release ito, balatan mo ito ng 3 araw, bibigyan kita ng 3,000. Balatan mo ito. Titingnan mo yung press release, hindi naman pala totoo ito eh. Hindi ka nga makakasuhan kasi hindi naman ikaw ang source ng impormasyon, binasa mo lang eh. Paano ikaw nagbalita? Ginamit kang kasangkapan. Ginamit ka ng kasangkapan para tirahin yung kalaban nung nagbigay sa'yo ng press release. Sinira mo yung reputasyon ng pangalan ng tao. Okay lang sana kung ito totoo sige. Banatan natin kung totoo lang, meron tayong pruweba. Meron nga itong ginawang katarantaduhan. Itong mga, wag nga ninyo, wag ako. Kaya wag nyo naman ako ipaparis doon sa mga nagsisiyaman ng mga media men. Dahil sa nag-interview ng isang mataas, taga palasyo, na-interview makailang beses, makadalawa, nabigyan ako ng 25 million o kaya naman, 75 million, hindi ho ako ngayon. At saka hindi naman ho tayo kilala eh. Pero kilala ho tayo sa pagkaasaran nila ang naman, kilala ho tayo. May tayo ho naman pasok na pasok ho doon sa sa pang-aasar din sapagkat lalong-lalo yung mga nangungutang hindi magbabayad. Yun ho yung mga lingkod bayan ho kaya ho nagkalitsi-litsi yung ating mga kuryente mayroong ibang hindi nagbabayad. Gusto na libre. Ang yaman-yaman na. Sige. Bakit Huwag ganin nyo. Pambihira. Eto ho. Eto ang sabi ho dito ang pagkakasabi. Grabe. Yung mga class suspension ho Alam ho ba ninyo na kaya ho diyan ho na-adapt ho yung ng mga estudyante ng mga paaralan, yung mga sa Departamento ng Edukasyon, yung yung konsepto ng pandemic hindi yung sa kanilang tahanan kagaya ngayong araw na ito, hindi sila pumapasok sa school. Yung mga bata dahil sa school doon na lang sila sa bahay dahil sinuspending yung klase dahil nga dito sa bagyo na ito kaya yung sinit up ng mga nung mga opisyal ng paaralan na doon na lang kayo mag-online na lang tayo class. Bakit hanggang ngayon kasi hindi nga makita ng taong bayan yung katapatan ng bawat yung mga na nababanggit yung kanilang pangalan na involved doon sa malawakang korupsyon o kung saan napunta. Yung flood control at yung mga politikong ito mga kaibigan ko, himbing na himbing ang tulog himbing na himbing naghahagok-hagok pa baga. Kapag ako makatabi nito yung humihilik ng malakas, kukuha ko ako ng isang megaphone. Pagka ito kumuha ng megaphone at ilagay mo sa volume at itapat mo doon sa humihilik, ay talaga pati kapitbahay talaga mabubulabog din itong mga politikong ito talagang kumbaga mahimbing na natutulog sapagkat kumita na ng mga bilyones Kagaya ng sinabi ko sa inyo, na alam niyo ba na yung 1 bilyones napakalaki maitutulog niyan. Nasaan yung aking kodigo? Sinasabi natin na yung 1 bilyon lamang yung 1 bilyon lamang kaya nga pakainin yung 182,000 ng mga pamilya sa loob ng 1 taon. Hindi lang yan, yung pagpapakain doon sa mga 182,000 ng mga pamilya sa loob ng 1 taon sa pamagitan ng 1 bilyon na hindi pa lang libo-libo pa ng mga estudyante
na ika nga ang mapapag-aral ho niya ng libre mula elementary hanggang college. Oh. Diyan ho makukuha sa 1 bilyon, hindi lang ho yan. Yun, kaya pa ho magbigay ho yan ng libreng gamutan ho. O doon sa mga daan-daang mga pasyente. At hindi lang ho yan. Yung isang buong henerasyon ho niya kaya baguhin yung antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ho ng 1 bilyon. Itong budget ho ng flood control ngayon ho 107 billion. Ah. Sige. Kaya ho itong mga ito'y tulog ay habang mahimbing ang tulog ng mga korap na sa gobyerno, maraming ordinaryong mamamayan ang gising at nakikipaglaban sa baha. Naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi ko na ito? Kung kayo talagang hindi ho naniniwala, nasaan ho kayo? Nasaan na kaya? Napunta yung utak. Mahina ang utak ng iyong sa mga hindi nakakaintindi do sa issue ng tunay na pangyayari. Ano yun? May amnesia? Ito mga politikong ito may amnesia na ho ito Oh. Wag ho nating sabihin na wag ho tayo maniniwala ho dito sa sinasabi ni Pangulong President Bongbong Marcos Jr. na sinasabi niya this is the new normal. Hindi dapat hindi ho normal. Yung paulit-ulit na pagbaha ho. Hindi ho yung habang nalulubog ho ang mga tahanan ng ating mga kababayan, yung kanilang mga kabuhayan, dapat ba nating sabihin na normal na ho yan? Abnormal na ho yan dapat ho yung agaran ho nating aksyon at yung ating pananagutan ho sa kinaukulan, dapat ho nating isipin. Sapagkat na sa inyo yung pera ho nasa inyo yung mga makinarya na dapat ho ninyong gawin sana ho napunta ng maleta. Kaya ho, nung mapunta na sa maleta, himbing na ang inyong tulog, samantalang yung mga kababayan natin, nagkikinagpis, nagtitiis sa ginaw, umiiyak yung mga bata, nagugutom, nagbigay ho ba kayo ng libreng sakay? Nung panahon ho ngayon, kanina lahang meron hong nagbigay na ng libre. Yung pagkain, libreng pagkain, bago ho niyong mabigyan ho ng libre, yung iba, talaga nagtitiis na laang, mabuti na lamang at merong hangin at nakakalanghap pa sila ng hangin at tubig. Sa tubig at hangin na lamang sila nabubuhay. Kaya naitatagpos nila yung buhay nila sa loob ng isang araw lang dahil diyan sa hangin at tubig. Yung gobyerno, yung mga politiko, tulog na tulog ang sarap ng tulog. Yun ang sinasabi ho natin. Isa pa ho yung mga yun ho kaya ho, sinasabi ho nating sinasabi ninyong normal, isa ho sa pinagmumulan ho niyang tawag nito yung malawakang pagbaha. Teka. Basahin nga natin yung meron hong sinasabi ho dito si nasipi ko ho kanina, nasipi ko. Sinipi ko ho yung sinasabi nitong isang dating opisyal. Dating opisyal ng gobyerno. Itong, sige nga, bigyan ho natin ng papalakpakan ho natin ito ngayon pa lang ho, ipapalakpakan ko na. Pinapalakpakan ko na ho itong si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica. Itong para sa iyo, sir. Ang sabi ho niya yun hong malawakang pagbaha dito sa Pilipinas. Ang unang-unang ang inaatupag ho dito ng mga politikong ito dito raw sa impeachment trial versus Sara Duterte. Yun ang kanilang binibigyan ng prioridad. Ayon ho sa kanya, dapat na nga hong tapusin ng mga senador ang usapin at pagtuunan na ho ng mas mabigat
natanong kung sino-sino ang nakinabang at saan napunta ang pondo ng flood control project. Alam na ho ng taong bayan kung kanino. Naimalita na ho yun eh. Nagsisipagtanggihan na ho, nabigyan ho eh. Kahit na ho may picture na talaga namang may katanggi-tanggi pa eh. Ngayon, kinu-question ho. Kinu-question ho nitong si Ginoong Vilhica ang panukalang budget na 107 billion flood control allocation na anya inilalaan sa susunod na taon. Ito ho nga inaangalan din ni Congressman Tubit Tiangco ng Labutas eh. Ito kinu-question din ho niya eh. Kaya ang sabi ho naman itong si Greco Vilhica, nawagan ho siya na baguhin muna ang sistema bago ika nga ay muling magbuhos ng malaking pondo tungkol ho dito sa flood control. Yun ho ang pagkakabanggit eh. Dalawa na ho silang umuupos ho dito. Dapat naman talaga hanggang ngayon ho wala ho nangyayari. Meron ho nga mag-antay-antay lang ho tayo kapag napuno ng taong bayan ho sa inyo talaga namang pagka hindi naman na ibumulaga naman sa inyo yung lightning rally na yan, iwan ko lang ho sa inyo. Bahala, siguro naman, ma-anticipate ho rin yan. Para ho sa mga politiko, alam ho naman ninyo, talaga naman na, nagsususpindi na ho ng mga klase. Yung mga mamamayan ho na pumapasok sa kanilang trabaho lumusong sa bahay, hindi nung nakapasok dahil sa taas ng tubig. Nung rally ho talaga naman, ang mga itong mga tinamaan ng lintik ay reklamo rin. Ngayon magre-reklamo din kayo? Saan ho? Saan ba kayo lulugar talaga? Ito hong para ho sa mga politiko, mga kababayan ko paulit-ulit na binabaha na yung lahat ng dako dito sa Pilipinas maliban lamang diyan sa mga kabundukan yung mga kabundukan ho na ika nga ay talagang pinudpod na nitong mga magmimina na ito. Ano ho sinabi ni dating DNR Secretary Gina Lopez may sinasabi ho siya na ito ho ay inappoint ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kalaunan ho ay talaga naman binatikos itong mga magmimina, yung industriya ng pagmimina. Napilitan ho itong si President Duterte na ika nga ay palitan kaagad itong si DNR Secretary. Hindi pa kasi ho ito na hindi pa siya na-appoint, hindi pa dumaan sa appointment. Ika nga inalis kagad sapagkat nagrereklamo ho yung mga nasa industriya ng pagmimina. Campaign donation, nag-donate campaign donation ho niya yun. Isa dito si dati yung Chief Justice dati, kay Dilima. Isa din po sa involved sa pagmimina ho yun pinatigil ho. Ano ho sabi kasi talaga namang itong si Gina Lopez anong sabi? Sino ho daw nagsasaper ho dito? Di ang taong bayan. Sino ho inakinabang ho dito? Yung ika nga yung mga yun ho mga politiko na ika membro din ho ng ika nga yung mga nasa pagmimina. Yan ang sinasabi ho natin. Kaya ho, ayun, isa ho, nakalbo. Yung mga kabundukan ho natin, nagkalbo na. Dahil nga ho dyan sa pagmimina, dyan ho sa Sibuyan, Romblon talaga, sino ho may-ari ho niyan ng pagmimina dyan ho sa, yung APMC? Na ang ika nga kakontrata ho nilang pagtanggol dyan ang Romblon News. Yan ho, nagbabalita ho dyan sa mga aktibidad ng pagmimina ho dyan. Diyan ho sa Sibuyan, diyan ho sa San Fernando. Na yun ho nga dating, yung mayor ho yan. Yan ho, muntik na ho masagasaan ng dump truck ng ng APMC. At mabuti na lang ho yan at naitulak ho nitong itulak ho na isang pulis at muntika na ho yan gumulong ho diyan sa bangin. Doon sa sa talampas na yun. Itong si Mayor
San Fernando Mayor Nanding Marin. Ah, kaya ako ho'y humahangaw dito sa mayor na ito eh. Nakipaglaban ho talaga eh. Kakampi ho yan ni kakampi ho yan ni dating DNR Secretary Gina Lopez na namayapa na ho. Ano na ho lang ngayon nangyari? Nang matapos na ho, ito katulad ngayon nung pumunta sa Australia, itong si Pangulong Marcos, ano ang target? Abay, pagmimina pa rin. Sapagkat, kaya nga ho dito magtatayo na, ano ba yun? Silik. Kaya nga dito magtatayo eh. Lang dahil ho dyan sa pambihirang buhay ito. Ngayon, ano ho pang gusto ho ninyong malaman mga kaibigan ha? Napakarami ho ng mga napakarami ho ng mga issue na dapat ho natin talakayin. Lalong-lalo na yung karapatan ng ng taong bayan, karapatan ho ng taong bayan na mag-demand ho ng accountability. Nang dahil diyan sa taon na hong nangyayari, lumalangoy pa rin ho sa maruming baha ito, mga batang ito talaga, ay iba ho nagkakasakit na ng leptospirosis ho ito masakit itong isipin mga kababayan ko, nasa gitna ho ng matitinding hirap at pagsubok sa ating bansa, ay makikita ho natin yung mga bata na napipilitan hong naliligo ho, lumalangoy sa mga maruruming tubig baha. Dahil nga wala hong maayos na tahanan o ligtas na lugar, nasa na ho dito ang gobyerno. Dito lang sa squatter, dito lamang sa mga informal settlers hindi ho mabibigyan kagad ng ng tama ho nga panuluyan itong mga sambahayan na mga less privileged yung mga nasalaylayan na sinasabi. Kapag yan ay napasukan pa ng mga professional squatter sila ho yung namumuhunan ho diyan Tingnan mo yung mga professional squatter, kagaganda ng sasakyan. Kunyari dyan ho natin, meron yung mga tirahan sa subdivision ang mga iyan. Kunyari dyan na ipadalaw-dalaw na lang yan diyan sa dyan sa squatter, maglalagay ho yan ng tindahan. Sapagkat yung tindahan ho diyan dyan lang ho naman sa barangay lang permit ho ang kailangan ho diyan. Hindi na ho kailangan dyan ng DTI. Hindi na kailangan ho yung mayor's permit. Barangay permit lang ho yan. Makapagtinda na ho dyan sa squatter area. Ginagamit ho ng mga professional squatter. Yan ho ang kalakaran kawawa ho yung mga tao. Kaya yung gobyerno ho natin dapat ho, dapat naman maging fair naman tayo. Kung sino pa nga ho yung kung sino pa ho yung mas makapangyarihan, yan ho ang lagi nakikilingan. Ito po habang lumulusong yung mga kababayan ho natin sa baha, napapansin na ho, pansin ho hindi na ho lingid sa ating kalaman yung kakulangan ho ng atensyon ng ating gobyerno at ng lipunan yung kanilang malasakit at integridad. May integridad pa ba ho yung gobyerno ho natin dito? Yung kanilang pagmamalasakit sa bayan, pag ganitong nakikita natin, ano ho bang mga solusyon ho dito? Connected pa ho ba yan? Yun ho bang malawakan konektado pa ho ba yan sa malawakang pagbaha? Yun ba ay konektado ho sa flood control? Oo naman. Sinasabi ho yung basura. Yan, di ba't meron naman ho tayong tinatawag na garbage collector? Pagkatapos ay nagbabayad ho tayo ng tax ho diyan sa garbage. Pagkatapos isisisi ho natin sa mga kababayan ho natin sapagkat siguro naman baka hindi na ho talaga nasisinop ng maayos yung pagkukuha pagkukolekta ho niyang mga basura may naiiwan. Kapag kami naiiwan ho yan doon sa pinaglalagyo ng mga basura kapag umulan, iaano rin ho yan, papasok na sa drainage. Yan ho nangyayari ho Huwag ho ninyong isisisi sa taong bayan. Nagbabayad din ho ng buwis yan. Binabayaran ho niyan pagtatapon ng basura. Pagkatapos sisisihin ng gobyerno. Itong mga taong ito walang disiplinang ito nagtatapon ng basura
Ah, oh, hindi anya yung nagbabago itong mga ito eh. Kung saan-saan na lang eh. Hindi ba ninyo napapansin yung korupsyon? Pagkatapos nga kaiinggitan pa nandiyan daw ang pera sa basura. Oh, tapos ngayon may panukala pa na yung basura gagawing kuryente. Kailan pa? Wag yun. Pambihira naman. Puro tayo ano yun eh. Ginagawa lang pinaiikot lang yung utak natin ng mga ito eh. Hindi na tayo nagbabago. Hindi kayang tanggapin ng gobyerno kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya yung hamon ho natin, dapat ho ang gobyerno bagaman may solusyon ho yung diyan ho sa flood control. Alam naman ho ninyo, mga engineer ho yan, mga matatalinong tao ho yan. Alam ho ninyo, kung paano isolusyonan ho yung malawakang pagbaha sa pamamagitan ng flood control. Paano hong maisasakatuparan yung mabigyan ng solusyon kung ang inaatupag ho ninyo pangungurakot, pamumorsyento, diyan pala sa procurement na yan meron ng korupsyon. Hindi talaga magkaigi-igi hanggat hindi ho binabago yung sistema ng gobyerno natin ito. Kasi yung sinasabi ho ni Greco Villaricado dito. Kailangan sistema muna baguhin bago tayo magbuhos ng pundo. Yung sistema. Yung sistema ng kickback. Yung korupsyon ho diyan, yung pamumorsyento. Porsyento kay ganito. 5%, 25%, ano po, 40%, kaya ang natitira ko sa budget, katiting na lang, kaya substandard ang nangyayari. Pagdaan ng baha, tibag. Sino nagsasaper? Pera ng taong bayan yung pinagkukulimbat ninyo eh. Ngayon natutulog kayo ng mahimbing sa inyong tahanan, samantalang yung ibang mga kababayan ho natin, yung mga resident, yung mga constituents niyo nandiyan ho sa bahay naglalango yan eh. Samantalang kayo himbing ng tulog. Ito naman siguro si Engineer Jimmy Apostol no. Hindi ito nahihimbing sapagkat nakitaan ko minsan ito na isang salita lang. Na ito nagtatrabaho. Bagaman hindi ko ho tinatanong sa kanya. Napapag-usapan lang ho namin ito pagtatanim yung production ng palay. Pagkatapos yung sinabi ng aking isang kabatchmate naman na dating teacher din, si Bing Permalino, sabi yun ang patubigan niya doon ay kuwan, mukhang mahina. Ano sabi naman itong si sapagkat ito naman ay medyo malaki din naman ang kanyang palayan ho dito sa Cotabato. Itong si Espiridion Ligayada. Sabi ng aking batchmate na si engineer, sapagkat ito'y consultant ng National Irrigation Administration, sabi, batchmate Dion, pakipuntahan mo nga yung doon, yung irrigation doon, kung ano nang nangyayari, yung ba kanilang naniningil ba sila ng diyan, irrigation fee o ano pa man, o kumusta yung tubig, yung daloy ng tubig. Hindi ko man ho tinatanong, narinig na doon na sa usapan namin sa GC ho yan Kaya nga ibig lamang ho sabihin, nagtatrabaho itong mamang are. Kaya ikaw ba magiging consultant kung hindi ikaw tirador? Tirador ka ng budget. Kaya kinukongratulate ikaw Engineer Jimmy Apostol yung secretary ng yung administrator ng ng NEA, papalakpakan kita. Yan para sa iyo, Jimmy Apostol, kabatchmate ko yan. Yan ho'y produkto ng Bukidnon National School of Home Industries. Kami ho, ito, babanggitin ko na. Itong si Farah Gagarane, nasa Canada ho yan. Si Wendelin Reyes, si Lordy Sadico, nasa US po yan. Itong si Danilo Lagahit, nasa Maramag, Bukidnon yan. Ito namang dating sundalo, sapagkat retirado na si Wilfredo Gutierrez si Atanasio at Bing Briones Itong si Ma'am Sioderly Permalino, Miriam Barbosa, Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hami, si Vilma Cabantog, si Roma Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit Paterno at Sinay de Gajonera. Yung aming advisor
si Ma'am Yvonne Catli at Rose Calicaran sa tatlong mga magigiting na mga lalaking advisor namin. Kasama pala dito si Flor Galeon, si Anita Calulot, Mary Lucia, siyempre sa mga kaibigan ko naman si Nagding Grabo, Alfred Bayane ng Nueva Ecija, si Rambo Jimelin Nietes, Presi Pangilinan, Nyoron Martinez, Kuyang Leo Ramiro ng Scan International, siyempre sa Ramiro family at siyempre doon hindi ko pwedeng kalimutan itong aming mayor naman. Magaling na mayor, si Mayor Grigi Ramos ng Kahidyukan Sibuyan Romblon. Dito naman si Mayor Nanding Marin ng San Fernando Sibuyan Romblon kasama sa Magdiwang, yung Magdiwang Sibuyan Romblon Mayor Noel Joseph Marin. At siyempre sa aming Congressman Bodoy Leandro Madrona at ang aming Gobernadora Trina Permalo Fabic at siyempre yung aming aming barangay captain Greg Villanueva ng Barangay Danau, Kahidyukan Sibuyan Romblon, ang kaniyang makagawan Lydia Marasigan, Henry Regala, Roger Ragot, Raymond Galindo, Henry Ibabaw, Arnel Rotuni, secretary nila si Evelyn Formanes, treasurer si Neresia Marod at ang bookkeeper naman si Vanessa Mesa. Sa Ramiro family Kuyang Reynaldo Ramiro dyan sa Hawaii, si Pinsan Noemi Ramiro dyan sa Marianas Island, si Tukayo dyan sa Roberto Ramones Ramiro dyan naman sa Las Vegas, Nevada, si Kuyang Arthur sa California, Arthur Ramiro, sa California naman yan. At siyempre dyan sa mga Ramiro clan dyan sa Burgos, Ilocos Norte, Kuyang Emmanuel Ramiro, dyan sa Bacara, at dito sa Isabela, dyan sa Itiague, sa Junction, sa Isabela diyan marami sila diyan, sa mga Albano family, dito sa lugar dito sa lalawigan ng Mindoro, Masbate, dyan sa Romblon, dyan sa Marinduque at siyempre binabati ko yung ating mga nakasama dito sa palatuntulang ito, sapagkat nagpapasalamat tayo ng maraming sa mga kababayan natin ng mga Palawenyo maging sa buong universe ang tabayanan ninyo. Ang programang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. At sa ating mga magigiting na lang kasama, sina Tek Aaron, sina Tek Leo, at siyempre si Sir Jeff Balahonda, ang program director, yung ating aming Diyos director, beautiful, Rose Dingding, ang aming pogi na station manager Ronnie Dave Abile, ang siyempre yung the queen, ang aming general station manager Naomi Cascara, ang inyong nakasama sa loob ng 1 oras na pagtatanghal dito sa Bigwas News Philippines, ang himpilang nagtataguyod na itama ang maling mga balita at impormasyon, Don Robert Ramiro, yours truly. Yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. But we